at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen! Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, tayo po lahat ay yumukot manalangin. Ama namin, salamat. Salamat po lagi sa pagkakataon na makita po namin ang aming mga sarili na nasa iyong presensya. Kanina pa lang Panginoon, kinausap po na kami. Naranasan na naman ang iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, walang may tatago sa iyo. Walang pinakamasayang lugar kundi makita po namin ang aming mga sarili sumasamba. Sa kabila may pinagdadaanan kami, sa kabila may mga pagsubok, laging mabuti kayo. Kaya naman, Panginoon, na yung salita ay gamitin mo lamang na magbago ng aming buhay, na malaman namin na yung salita ay maraming benepisyo. Ano man ito, Panginoon, na aming pangangailangan, sapat na malaman namin na ikaw ay tumutugon, na ikaw ay, Panginoon, nakikita mo ang aming mga pinagdadaanan at ang lahat naman ito ay hindi nalilingid sa iyo. Kaya naman ngayong gabing ito, kausapin mo kaming lahat, makita namin kung ano talaga ang tunay na disenyo mo sa amin, kung ano talaga ang pagkatawag mo sa amin. Salamat sa gabing ito, pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. So medyo naiyak lang po, pasensya na po. Well, kanina po, pag uwi ko, galing work, dapat matutulog na ako. Then, nabasa ko doon sa cellphone ko, ikaw po ang mag-preach ngayong gabi. Hallelujah. Ang grabing assignment ko ngayong gabi. So, wala pa talaga akong tulog simula kanina. So, sabi ko kay Pastor Anthony, medyo parang kinakapos ako ng hininga. Kasi nga wala pa akong tulog. Pero salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na alam ko sa kabila ng mahina ako, alam ko makikita akong Diyos kikilos ngayong gabing ito. Hindi niya inalaw yung gabing na ito na parang wala lang. Amen? Hayaan natin yung kalakasan ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan, siya ang magpapalakas. For the Bible says, kung kailan ako mahina, doon naman ako pinapalakas ng Panginoon. At ngayong gabi ay tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. The assignment pa rin, i-relate ko lang din yung aking ang ating topic ngayong gabi doon. So, konting review lang, the assignment. Yan ay mga ibang slide na kinuha kay Pastor Glenn. So, next slide. Konting review lang po sa mga wala. Okay, at sa mga nandito naman, yung mga hindi nakapag-note, siguro nakalimot na. Diba? May mga pinuntahan, may mga inutangan, nakalimutan na ang salita ng Panginoon. Amen? Pero ngayon, pinapaalala ko ulit, ito ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi doon, ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagahan ng pag-aaral ng isang tao. Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang ng kanilang layunin sa buhay. So ayan yung life assignment and life purpose. So ngayon, align mo na yung assignment mo. Align mo na yung purpose mo. Yung assignment mo, meron diyang tinakdang oras lamang na dapat mong gawin. Diba? Kagaya ng sinasabi ko nakaraan sa mga nakausap ko, anong Tagalog ng assignment? Takdang aralin. So may tinakdang araw, may tinakdang oras para dun sa aralin mo na matapos mo. Amen po ba? May mga assignment ba tayo natatapos na natin? O mga nadidelay? Meron pa rin po ba? So dapat natin masabit yun sa tamang oras, sa tinakdang oras. Kasi pag sinabit mo na yan, nang lagpas sa oras, wala na rin. Kahit gaano pa kaganda. Amen? At sabi dito sa Genesis 2:15, the Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Amen? So sabi dito sa Ephesians 4:11-12, pupunta na ako sa aking topic, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay pinamagatang kong function. Sabi mo nga, function. Amen? So lahat ng bagay na kinreate ay may kanya-kanyang function. Amen? Yung bridge ay kinreate para makatawid tayo doon sa ibang lugar. Amen? If your kidney is not working, is not functioning, meron tong resulta sa ating katawan. We cannot work. Amen? Naranasan nyo na ba yun? Yung mga minsan sumasakit yung kidney nyo. Lalo na pag mahina yung lungs mo, you cannot work then. Amen po ba? You cannot function if there's something
issue sa ating katawan. Amen? So whatever na ginagawa mo, anuman ang iyong kalagayan, you have a function. Amen? Everything has a function. Yung cellphone mo, may function yan. Amen? Sa ano? Pantawag, pag-connect. Amen? Makita yung mga kamag-anak mo sa malalayong lugar, may function. Yung upuan mo, nandiyan, inuupuan mo para ano, hindi ka mangalay. Lahat ng bagay na nilalang ng Panginoon ay may function. At syempre, bilang tao, may function ka. Sabi mo, may function ka. Alam mo ba yung function mo? Alam mo ba talaga yung ginagawa mo? Alam mo ba yung gawain mo? Amen? So dapat nating malaman kung ano yung pinaka-function natin. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, ba't siya hindi niya ginagawa yan? Ako lang gawa ng gawa. May kanya-kanya tayo. Amen? We are in the body of Christ. Merong lamang iisang head. Amen? At tayo yung mga katawan. Sabi mo katawan. Amen? At sabi dito, are you still functioning? Tingnan niyo yung larawan na nilagay ko dyan. Ayan, versus dun sa kanina. Maaring, yung kanina nakita niyo yung kadena, medyo, balik ka nga dun ate. Ayan, napakabago. 'Di ba? Kung titingnan mo yung sarili natin, parang ang ganda-ganda ng buhay, nandun na sa rurok ng paglilingkod, lahat nasa kanya na, ginagamit na siya, napakagandang tignan. Pero ang tanong, are you still functioning? Maaaring nandiyan ka, pero ang buhay mo ay kinakalawang na. Kinakalawang na sa mga panahon na nagdaan. Tag-init, taglamig. Minsan nanglalamig tayo. Nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-function. Di ba pag nilalagnat ka, nilalamig ka, hindi ka rin makakilo, sinatamad ka, gusto mo lang matulog na matulog. So hindi ka makapag-function dun sa talagang para sa iyo na dapat mong ginagawa. Amen po ba? O are you dysfunctional person all malfunction? Sabi dito, what is malfunction? Fail to operate in the normal or usual manner. So maaring kung itetest natin ng ating mga sarili, when was the last time you check yourself? Are you still working? Are you still functioning dun sa mga bagay o dun sa nilagay sa iyo ng Diyos? Maaaring ikaw ay nanay, ginagawa mo po bang magsilbi sa iyong mga anak? Amen? Magbigay sa iyong mga anak? At asawa naman, ginagawa mo ba yung responsibilidad mo, yung function mo na mag-alaga, na mag-care, na magbigay? At bilang mga anak, anong function mo? Hindi lang mag-dance pagdating ng Sunday. Amen po ba? Ang function natin hindi lang magsumayaw, kumanta. Madami pa kung bubuksan mo yung isipan mo, bubuksan mo yung mata mo. Nakita niyo ba yung kaninang testimony? Nagbubukas na ang Diyos ng mga oportunidad. Makita mo, kasama ka doon. Hindi ba pwedeng dadami tayo dito, wala kang ginawa. Gusto mo ba yon? Sabi for the Bible says, oh, taste and see that the Lord is good. Ayaw nating makita lang sila yung ginagamit. Gusto natin tayo mismo yung ginagamit ng Diyos para doon sa fulfillment na tayo parami ng parami. Amen po ba sa mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? So dapat nagpa-function ka sa mo, nagpa-function. Amen? Tingnan mo yung mga stroke, di ba hindi nakakapaglakad ng maayos kasi hindi masyado nagpo-flow yung dugo ng maayos. So, merong mga issue. Amen po ba? So, kung alam mong manggagawa ka, anong ginagawa mo? Amen? Sino mga manggagawa? Itaas ang kamay. Ba't umunti na? Ang dami nyo sa Baguio, ha? O, ulit. Sino yung mga manggagawa? Sige na, itaas ang kamay. Ayan. Ngayon, anong ginagawa mo? Manggagawa ka, pero anong ginagawa mo? Iba yung ginagawa mo na dapat ginagawa mo talaga para sa Diyos. Diba? Instead na nag-share ka, nangangaral ka, nagpapalakas ka, ang ginagawa ng iba, naninira. Diba? Chinichismis. Ayun ba yung manggagawa ng Diyos? Diba? Bilang mga manggagawa ng Diyos, alam mo dapat ang responsibilidad mo. Diba?
Tuwan-tuwa pa tayo doon, iyak pa tayo sa stage doon sa may Baguio, may tela pa tayong puti, ginaganon-ganon pa tayo ng mga oil. Diba? Tapos after nun, ano na, wala. Dapat, bawat ginaganon tayo, nakikita natin, pabigat na pabigat yung responsibilidad na meron tayo. Amen? Huwag natin i-take na, kung minsan papagalitan tayo ng ating mga pastor, hindi natin sila kaaway. Amen? Sabi nga dito sa Ephesians 4:11, yan. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the shepherds, and the teachers. Ibig sabihin, yung fivefold ministry na yan ay regalo sa atin ng Panginoon. At yung mga yan, mga gumagawa na yan, ay regalo sa iyo at sa akin para mag-function. Amen? Naalala niyo ba mga panahon ng pinapagalitan kayo? Hindi dahil trip lang eh. Pinapaalala kung saan ka dapat nagpa-function. Worship team ka, wala ka, ano function mo dito? Ano yan, yung gitara, naka-display lang? Worship team ka nga, ano yun? Walang gagamit nun? Diba? Tama po ba? Drummer ka, worship team ka, wala, display lang yung drums. Walang function. Pag hindi ginagawa yung tamang ginagawa, pangit tignan. Amen? Kahit nandiyan dyan, tingnan nyo lahat kung walang tumutugtog dyan, isa lang. Bali, wala lahat. So tayo, tingnan natin sarili, ano na bang ginagawa natin? Ano na ba yung ginagawa natin? Ano na ba yung mga bagay na nagbabago sa atin? Habang patagal tayo ng patagal sa church, ano na ba yung mga damdamin mo? Ano na ba yung mga plano mo? Hindi na para sa sarili mo, kundi paano ka pa matuto, paano ka pa mabago, paano ka pa umunlad para sa Panginoon. Amen po ba? Ba't parang galit kayo sa akin? Lahat sila naaganon sila sa akin. Sabi niya, hindi nagpapatawa si Pastor Benerson. Parang hindi siya yan. Iba talaga pag may sakit, no? Sabi niya, naku, kala ko si Pastor Ben, papatawanin lang kami ng papatawanin. Oo, paiyakin ko naman kayo. Amen? Sasabi dito sa Lucas, yan, Tagalogin na natin. Tagalog. Yan. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno. Okay? Ngunit wala siyang nakita. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kumbaga tayo yung puno eh. Okay? At tinignan niya kung may bunga. Tingnan mo yung katabi mo, may bunga na ba? Bungang araw lang yata eh, no? O kaya bunganga ng bunganga lang, no? Yan lang ang bunga niya, bunganga ng bunganga. Diba? Hindi ginamit yung bunganga sa pag-share. Bunganga ng may makitang maganda, pangit pa din. May makitang pinagpala na siya, ano ba itong pagpapalang ito? Lahat na lang. Ang pangit ka pa kabanding, di ba? Sabi nga ni Pastor Boy, ang pangit daw kabanding, di ba? At sabi dito, ngunit wala silang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, winawarningan. Okay? 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. O sino 3 taon na dito? Sige, sino 3 taon na mahigit? O, ilang taon na tayo nagkikita-kita dito? Wala pa rin bunga? Ay sabi dito. Doon sasabi yan, sabi doon sa Bible ha. 3 taon na akong pumaparito, naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. O, baka gusto mong, ano ka dyan, nakakasikip ka ba? Kaya may mga tao talagang nawawala sa church kahit matagal na. Kasi hindi nagbubunga eh. At nakakasikip na lang. Di ba, try mo na maglinis ng ng mga cabinet mo, may mga doon, may mga nakasuksok doon, hindi naman kailangan, di ba? Nakakasikip lang. Tanggalin mo para umaliwalas yung iyong paningin. Amen po ba? At sabi dito, ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin ngayon. Wow, salamat Lord. Huwag niyo po muna kaming putulin. Huhukayan ko pa po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga. May pag-asa pa. Baka daw sakali, meron pa eh. Amen? Sa susunod na taon, kung hindi pa, saka nyo na ipaputol. So ngayon, kinakausap tayo ng Panginoon, salamat. Sabi mo salamat.
Good news talaga ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi nag-send siya nung apostle, yung prophet, yung disciples na yan, para i-warning ka. Ba't hindi ka nagbubunga? Gusto mo ba dumating si Lord bumalik at putulin ka na? At sabi na sa Bible, ang sangang di nagbubunga ay dapat nang putulin. Pero salamat sa Diyos. Sabi mo, salamat pa rin sa Diyos. Amen? Nakiusap eh. May nakipag-intervene, nakipag-pamamagitan para wag mo nang putulin. At yung tagapamagitan naman na yon, lagi mong tingin, kaaway mo. Lagi mong tingin, ka-oppose mo siya. Diba? Ikaw lang ay tinutulungan, ang tingin mo sa kanya, kaaway, paka-ilamera ka. Ng buhay ko. Kung walang nakailam sa'yo, may asawa ka ng di Kristiyano. May anak ka na ngayon. Di ba, hindi ka na nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos. Pero salamat dahil may namagitan. Hindi pa pinuputol. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, 3 taong ka na pala, ba't di ka pa nagbubunga? Mas dumadami na yung puti ng buhok mo kaysa sa nagbubunga ka. Amen? So salamat dahil nire-remind lang tayo ng Panginoon na dapat nagpapunction ka. At sabi din doon sa Mark 11, kinurse kasi ni Lord yung isang puno ng igos kasi na dapat ngayong taon na to, na dapat ngayong buwan may bunga to, pero wala eh. So ayaw naman tayo matagpuan ni Lord na hindi nagbubunga. At sumpain ng buhay natin, ayaw naman natin yon. Gusto mo magbunga? Mag-function ka. Amen? Salamat kasi pag pinag-aralan mo yon, sabi doon, pwede po ba wag niyo munang putulin? Bigyan niyo pa ng pagkakataon. Ang nagpa-function, yung nakikipag-usap, sabi niya, wait lang po Sabi dito, wag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po muna. Nagpa-function siya, hukayin ko muna, lagyan ko muna ng pataba dito. O, nak, wag ka muna magbo-boyfriend, tigilan mo muna yung chat-chat dyan, wag ka muna sa dating app. Aral ka muna mabuti. O, di ba? Ang dami nakikiusap. Lord, wag mo munang putulin tong punong to. May pag-asa ka pa. Sabi mo, may pag-asa ka pa. Sabi mo sa katabi, may pag-asa ka pa. Magpa-function ka pa. Amen, may function ka pa. Kaysa maputol ka, ayaw naman natin yung putulin tayo ng Panginoon. Amen? So warning ulit, mga 3 taon na dyan. Hindi naman specifically 3 taon. Ang mahalaga lang naman talaga, pinapaalalahan tayo ng Panginoon na dapat nagbubunga ka o nagpa-function ka. Amen? At binigay din to, sabi dito sa Ephesians ulit 4:11, God gave this ministry to help you to function and to equip for what? For perfecting of the saints and for the work. For the work. So binigay yung fivefold ministry na yan para i-equip tayong mga nilalang ng Panginoon. At hindi lang i-equip, hindi lang para i-train. Kasi after mong i-train, isi-send ka naman. Amen? Mag-work ka na. Hindi yung matalino ka na. Lahat na nasa sayo, pero hindi ka pa rin nag-work, baliwala din. Gusto mo ba yung katulad ng isang kadena doon na kinakalawang? Kailangan mo lang para umandar ulit, presensya ng Diyos, oil. Amen? Di ba pag may mga kalawang, o pengi ako dyan kahit nung pinagprituhan ng tuyo, ilagay dito. Di ba? Nag-work siya, di ba? Kasi may oil. So kaya hindi ka nag-work, hindi ka nagpa-function, kulang ka na sa presensya ng Panginoon, kulang na tayo sa langis ng Panginoon. Paano ba yun? Hindi naman binibili yun. Sa tindahan. May inaas yun, niluluhod mo. Anong ginagawa mo bilang manggagawa? Amen? May ginagawa ka bilang manggagawa. Kaya nga, manggagawa, you need to work. Amen? Para pag hindi ka nag-work, wala ka ng sweldo. Amen po ba? Huwag mong isipin bata ka para hindi ka sa salitang ito. Lahat tayo kasama dito. Hindi ka man nagpipreach, hindi ka man sumasayaw dito, hindi ka man kumakanta dito, kasama ka dito. Na dapat mag-function. Amen po ba?
Hindi lang yung head ang nagpa-function, kundi kasama yung katawan. Hindi mo pwede yung head nagpa-function pero yung katawan nakatingin lang. Hindi naman eh. Kahit anong alam na meron yung ulo niya, pero hindi nakikisang-ayon ng katawan, hindi niya magagawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-function ka na. Amen? Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi iba-iba tayo eh. Amen? Ba't siya lang? Lagi na lang ako kasama sa evangelism. Ako na lang lagi dito sa caravan. Ako lagi nangunguna. Ikaw yung madaldal eh. Diba? Ikaw yung madaldal. O kaya sinasama ka sa caravan. Para mag-function ka. Alam mo yung purpose mo. Tama yung pagkakalagay mo sa'yo. Kaya ka nasa caravan, sabi mo kaya ka nasa caravan, madaldal ka kasi. Hindi naman. Di ba? Sino dito yung sumama sa caravan dati, wala namang alam, wala namang tahimik ngayon. Siya din nagsasalita. Di ba? At nakita niya, pwede pala siya doon. Amen, hindi naman pwedeng si Kamay, magrereklamo siya. Kasi lagi na naglalakad si Paa. Talaga yung function niya, maglakad eh. Amen po ba? So kung salamat tayo kasi may nagpa-function sa church natin. May mga prayer warrior, palakpakan natin. Nagpa-function sila kung saan yung kanilang pagkatawag. May kapatid tayo, nag-function. Gusto mag-pray lang mag-upgrade. O nag-function siya. May ginawa siya, nanalangin siya, naniwala siya. Nag-function siya. Actually, yung pinaka-word na upgrade siya, unang nakaranas. Nag-upgrade talaga. Amen po ba? Siya lang ba yung may Diyos na yun? Kaya din gawin ni Lord sa yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-function ka. Okay? Hindi na kayo galit? Hindi naman. Tuloy lang. Praise God. At sabi dito, do what you're supposed to do and do not focus on the things that are meaningless or waste. Amen. Gawin mo yung dapat na ginagawa mo. Huwag yung mga bagay na wala namang katuturan, wala namang kwenta. Kasi you're spending your time, nang hindi maganda. Dapat bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag ng Panginoon, kung gusto mag-function para sa mga iba pang bagay, you spend your time wisely. Sabi mo, wisely. Matalino. Amen. Di ba, kaya nyo naman maglaba habang nagluluto, habang nag-aalaga ng anak. Ang dami yung function. Amen. Hindi lang iisa ang function mo. Madami. Sabi mo, madami. Tuklasin mo kasi. Amen. Paano malaman ng function mo? Kagaya sinabi ng Pastor Glenn, magsimula ka ulit sa Diyos. Amen. Kung titingnan ko kayo dito, ang dami yung mga pwede pang gawin. Hindi lang tayo choir na naka-pink o nakadilaw o kung ano man, color na red. Hindi lang yan ang function mo, papasayaw-sayaw ka dito. Sa umaga, pwede ka magkamay-kamay, kamusta po kayo? Di ba, bago ka sumayaw-sayaw doon, kumamay ka muna. Gusto nyo ba, yung may mga bago dito, kamay kayo ng kamay? Di ba, yung mga bago. Kunwari, si nanay, bago siya, kinamayan ko siya. Tapos makikita niya sa choir, ay, ayun yung nagkamay sa akin, yung nandun babae na yun, no? Siya yun na. Di ba? Gusto niyo ba yun? O yung isnabera ka, tapos yung babae din talaga, sana mamadulas siya sana mamaya. Sana madulas siya pag babae niya mamaya. Kasi nag-snub ka eh. Hindi mo ginawa yung function mo. Di ba? Na kamustahin siya. Di ba? Kahit mag-hi ka lang dyan, kahit di mo kilala. Tama ba? So simulan mo sa Sunday. Kung mamay-kamay ka dyan, pag may nakita kang bagong muka, ang lagi mo kinakamayan, yung kasama mo pa nung youth cake. Kasama mo pa nung department mo eh. Lagi na yun eh. Iba naman nung kamayan mo. Amen? Baka pag kamay mo doon, baka may pasabit yun. Kaya ako, madalas ako nagkakamay-kamay dyan eh. Biglang, wow, salamat Lord, nagawa ko yung function ko Lord. Ganon din. Tapos maiinggit ka sa iba, bakit pinagpapala? Huwag ka mainggit kung pinagpapala yung kapatid mo kasi ginagawa nga niya, yung tungkulin niya, nagpa-function siya. Huwag ka mainggit. Gusto mo rin pagpalain ka, magtrabaho ka.
Patas naman ang Diyos eh. Pag gumawa ka, gagawa siya. Ang sabi rin naman, ang pananampalatayang walang gawa ay, patay. So wala ka. So gumawa ka, bibigyan ka. Amen? Tapos makikita mo, nasa Boracay na naman siya, nasa Bacolod, nasa Cebu na naman siya, ngayon pupunta siya ng Japan, si ate may 15,000, bakit kaya siya may 15,000? Maiinggit ka na naman, mautangan nga to. May 15,000 siya, narinig ko kayo, nagpatotoo siya, may 15,000 siya. Diba? Diba? Sobra pa yun. Sabi niya, nag-compute pa iba, 15,000, 5,000 sa upgrade, may 10,000 pa siya. Tapos siyempre, yung ano niya doon, tight siya doon, 1,500. Tapos siyempre, tapos magpapa-heroes pa siya. Tapos, mahiram mga na 500. O ngayon, di ba? Iba yung function mo ngayon, mangutang ka na. Hindi matuwa ka, salamat, gusto ko rin magayang ganun pananampalataya. Nag-challenge ako sa babae na yun eh. Kala ko tagapagmana siya eh. Di ba? Kailan ba nagkulang ang Diyos? Yan ang tanong ko eh. Kailan ba nagkulang ang Diyos? Kailan ba siya nagpabaya? Wala naman eh. Try mong kumilos dyan. Madaming pagpapalan darating sa'yo. Na-try mo naman matulog ng 12 hours? Sino nakapag-try na ng 12 hours na tulog? Ako na-try ko na matulog ng 12 hours. Walang ihi-ihi. Pag-ising ko, parang lantay gulay ako. Kasi walang ginawa. Hindi nagpa-function ng maayos. Pag tayo mo, gusto mo ulit matulog. Diba? Pero pag kilos ka ng kilos, diba? Grabe, parang hindi ka napapagod. Di mo alam, umagahan ka ng kilos-kilos, mamaya gabi na. Diba? Nagsasangag ka lang ng umaga, sa gabi na nagpipito ka na ng mga tuyo, kasi dyan na yung mga asawa mo, dyan na yung anak mo. Grabe. Amen ba doon, Tikars? Malapit na ba? Okay, sabi naman dito, himay natin, malapit na matapos. Ephesians 4:15. Hindi ko nakita yung oras, may pasok pala ako, sorry. Sige. Sabi dito, speak the truth in love. Sabi doon, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Amen? So bilang mga anak ng Diyos, mga tinawag ng Diyos, you must to speak with love. Amen? So every time na may mga kapatid kang pinagdadaanan, kunyari hindi siya nagpa-function, huwag mo naman masyado siyang sermonan ng mabigat. Speak with love pa din. Kasi sabi, God is love. And love is God. So lahat ng ginagawa mo, para maabot mo siya, gawin mo ng may pag-ibig. Amen? Naalala ko si Pastor Glenn tuloy talaga. Sabi niya, mag-umayos ka na. Ampas lupa. Diba? May pag-ibig pa rin daw, pero mahinahon. So, kumbaga sa buhay natin, kapag ikaw ay kumokorek ng mga taong hindi na nagpa-function, abutin mo sila ng naayon sa kanila. Amen? Tinurin sa atin natin Pastor Boy dyan nakaraang Sunday, kung anong level niya. Amen? Hindi pa pwede yung pagalit ko sa tatay, ay ko sa mga children. So dapat naaayon para hindi mawala naman sa church. Bumalik pa din. Kasi tayo rin naman ay inalo din naman nung tayo may mga pagkakasala, may mga pagkakamali. Nung panahon na hindi ka nagpa-function, nagagalit din naman ng mga leader mo. Pero pag nagagalit ng leader mo, hindi dahil trip nga nila, kundi nagmamahal sila. Alam nila yung responsibilidad nila na ayaw nilang mapahamak. Okay? So, sino may mga J-group leader? Sino may J-group leader dyan? Masalamat kayo sa Panginoon kasi may nagko-correct. Diba? Pag wala ka, sino yung nagko-concern? Amen? Pag may sakit siya, nandiyan siya. Diba? Salamat sa mga leader natin. Ang leader natin talaga lahat ginagawa na. Kahit hindi niya dapat gawin, ginagawa niya na. Biruin mo, may sakit ka, gagawin mong doktora yung na yun, yung leader mo. Diba? Tapos pag namatayan ka, gagawin mo, naman itong leader ko na to, gagawin mo naman tagapanalangin sa patay. May naman, buhay naman. Diba? Ang hirap. Pero dahil alam namin na kami regalo ng Diyos para sa inyo, ginagawa namin to nang walang kapalit, kundi na may pag-ibig. Kasi kung pwede, singilin namin kayo. Diba?
wala naman kayong pambayad. Diba? Pero kami ay binabayaran ng Diyos. Amen? So ginagawa namin to dahil alam po namin na regalo kami ng Diyos para sa inyo. At yung mga leader nyo, i-appreciate nyo. Kung minsan nagagalit dyan, tao lang yan eh. Diba? Kung minsan talaga may pagalit, intindihin nyo na lang sila. Amen? Kasi kayo, ilang taon na kayo niintindi. Pero hindi pa rin nagsawa. Naaawa lang baka mawala pa kayo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, magpa-function ka na. Amen. At sabi dito, but speaking the truth in love may grow, balikan mo na doon, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Ibig sabihin, nag-grow ka. Amen? Sabi nga dito, the head is the standard. Amen? The head is the standard. You don't have to come lower than the head. You need to grow up into Him. Amen po ba? At sabi rin dito, nilagay ko, sige, lagay mo na isang ano, hindi yan. Yung may parang may basketball. Nasaan ka na? Ayan, sabi dito, you don't lower the standard to meet the condition. Instead, you bring your condition up to meet the standard. Ibig sabihin lang yan, tingnan mo yung official size ng ring. Ganyan, di ba yung official size ng basketball ring? Hindi mo pwedeng gamitin yan doon sa pambata. Minsan tayo ay parang utak bata. Amen? Ito na yung standard, ito na yung culture na meron tayo. Yung culture na nakasanayan natin, dapat pag nagsisimba ka, magandang-maganda. Yung parang ibuburol ka na. Pero ang suot mo hindi parang ibuburol. Parang mamamalengke ka lang. So nilolower mo yung standard. Hindi ganon. Kasi yung standard nandito na yung head na yan eh. Amen? Hindi lagi bababa yung leader mo sa'yo para lang, okay lang yan. Sige lang, ganyan-ganyan. Hindi eh. Kailangan mo ma-meet yung standard. Amen? Para sa mga pulis, ang pinaka-height yata ngayon 5'2" eh. Pasok na sa banga yun eh, para mag-pulis. Pero kung 5 ka lang, anong gagawin mo para ma-meet mo yung standard? Mag-cherry-per ka, matutulog ka, stretching ka para madagdagan ka ng 2 inches. So lahat gagawin mo para ma-meet mo yung standard. Amen? Ganon din sa Panginoon. Hindi niya po pwedeng ibaba yung sarili niya pa para lang abutin yung kalokohan mo. Amen po ba? Yung culture na meron tayo, hindi na natin pwedeng baguhin. Yan na tayo, yan na ang JTG. Sabi mo, yan na ang JTG. Hindi naman ganun kayaman, pero pag nagsama-sama, di ba parang JTG, parang simbang, pang mamamayan. Pangmasa ang JTG. Amen po ba? Wala man tayong ganun maraming mga mayayaman na mga membro, pero pag nag-birthday naman, yung isa, lahat sama-sama. Hindi lang yun. May bit-bit pang pauwi. Iba ang function. Diba? Iba ang function na yan. Grabe yan. Ang Diyos talaga kapag nagpala, iba. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Okay, sabi sa number 16, verse 16. Yan, verse 16, make the connection, sabi doon, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make increase of the body unto the edifying of itself in love. So ibig sabihin, sabi doon sa unang-una, from whom the whole body fitly joined together. There's power in connection. Amen? Hawakan mo yung katabi mo. Sige, hawakan mo yan. Yan. Hawakan mo yan, may connection yan. O, tingnan mo, hawakan mo. O, di ba? May connection. Di ba? Ganyan dapat bilang isang katawan ng Panginoon, dapat we have connection. Amen? We have connection na talagang dapat you hold hands together. Amen? Hawakan mo ulit katabi mo. Sige, hawakan mo yan. Hawakan mo yan. Ang layo ba? Abutin mo. Kailangan mag-stretch ma. Hindi lagi madali ang buhay.
Kailangan mo mag-function. Abutin mo yung katabi mo. Kahit minsan hindi mo na kaya, abutin mo. Kasi yan ang function mo. Si Lord nga, inabot tayong lahat sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. In-stretch niya kahit masakit para sa ating lahat. Amen? Gusto mo nagpapala, nagsisimula ang pagpapala when you have connection. That's the point. That's the mark of the blessing. When you have connection to each other, meron niyang blessing. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi sa Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So it is the connection that blesses your life. Amen? At sabi sa verse 2, behold how good. Sabi dito, it is like the precious oil upon the head coming down upon the beard, even Aaron's beard coming down upon the edge of his robes. Nagsisimula yung pagpapala sa pamamagitan ng pagkakaisa natin. Amen? If you start losing the connection, you will start losing your blessing. Parang ganito lang. Yan. O, nakita niyo yung wifi? Walang connection. So, hindi siya magpapunction. Kahit ganda na cellphone mo, hindi ka makakonect, wala ring kwenta. Ganon din naman yung tubo. Kapag sira, sayang lang. Hindi nagtutuloy-tuloy na sasayang lang. Ibig sabihin, pag wala kang connection, nasasayang lang yung mga trabaho mo, pero wala nangyayari sa'yo. Amen? So, please keep the connection to each other. Amen? Sabi mo, keep the connection to each other. Doon nagsisimula yung pagpapalang meron tayo sa Panginoon. At sabi rin dito, making increase in the body, verse 17 o 16. Hindi, baba mo yan. Ayun. Sabi dito, making increase of the body unto the edifying of itself in love. At sabi dito, making increase in the body when the entire church, sabi mo nga, entire church starts functioning, the church will grow rapidly. Amen? Kapag nagsimula ka, ang isang church, kapag nagsimulang mag-function, hindi yung church mismo na to ikaw ay church. Sabi mo, you are the church. Kung tayong lahat magsisimulang mag-function, ay grabe. Sabi mo, ay grabe. Talagang will grow rapidly and tremendously. Amen? Kagaya nung kayo ng patotoo ni Ate Brooklyn, nila Sir Wancho, pag napangyari lahat tayo lahat ay nag-work, huwag mo isipin nanay ka, hindi mo kaya magturo. Naturuan mo nga yung anak mo nung pandemic ikaw nga sumasagot Tapos ngayon may oportunidad na para magturo sa mga bata, aayaw ka? Sabi mo, simulan mo ngayon. Di ba? Huwag mo isiping nanay ka, busy ka sa paglalaba, paghahain-hain. Hindi naman 8 hours ka magtuturo Di ba? 30 minutes lang, 1 hour. Pag di mo kaya magturo, mag-assist ka. Function pa rin yun. Amen po ba? So kapag ang isang church, ang isang iglesia, nagsimulang mag-function according dun sa pagkalalang sa kanya ng Panginoon at kung saan siya tinatawag, ay gusto nyo bang 3 service pa tayo dito Amen po ba? Sabi mo, kaya Mapupulfill yun. Diba? World mission nga tayo Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maging bahagi ka. Amen? So grabe yun. Ako'y nagagala, ako'y nasasiyan sa nakikita kong pwedeng mangyari. Kapag yung isa sa atin nagpa-function, sige, simulan mo magdala ng isa, ilan tayo next week dito. Pag nag-function ka talaga. Amen? Mag-function kasi tayong lahat. Amen? Huwag mo isipin, hindi ako graduate ng Bible School, hindi ako pwede hindi ako pwede makapag-invite, baka di maniwala sa akin. Diba? Hindi mo kailangan makagraduate ng Bible School para mag-invite lang. Yung buhay mo, nakaaya-aya kapag nagpa-function ka, isang patotoo na yan, living word ka. Ang kulang na lang talaga sa atin, mag-function. Amen? Ikaw ay, ang Tagalog nun ay, kumbaga dapat umandar ka. Gumampan ka. Yan, sa Tagalog. So alam mo na dapat yung mga gampanin mo, alam mo yung function mo. Huwag mong gawin yung mga hindi mo naman function. Bakit? Masasayang lang. Amen po ba?
Palakpakan natin si Lord. Okay, dito na po ang magtatapos. Malapit na. Okay, sabi dito sa pinakadulo is to edifying the body of Christ. Sabi dito, parang ganito lang yan eh. Kapag nagkakaroon tayo ng sugat, amen, ano yung unang galing ginagawa? Di ba nililinis? Kino-cover natin. So doon sa edifying of the church, we are the body of Christ. Amen? Tayo mismo yung pinaka-dapat nagpo-protekta sa iba. Amen? Nilagay ko nga dito eh, when someone is hurt in the body, we don't kill them. We protect them. And we don't destroy them. We cover them. At paano pamamaraan? Isa-save natin sila. Ililigtas natin sila, i-cover natin sila. Parang habang yung isa nagpapagaling, ikaw naman yung nagpoprotekta sa kanya. Hindi pa nagkamali, ikaw mismo nagdi-destroy sa kanya. Hindi yun. Sabi mo, hindi dapat ganun. Kapag ang isa sa atin ang may sakit, isa sa atin nagkasala, nagkamali, hindi na sila papalisin ng church. Amen? Tuturuan natin sila, aabutin natin sila. Kasi yan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon eh. Hindi para i-destroy, hindi para pahiyain sila na nagkamali sila. Ba't sino ba sa atin hindi nagkamali? Kuhungkatin natin lahat ng pagkakamali, nakakahiya. Pero may may mga taong nagbigay ng buhay, nagbigay ng oras para bigyan tayo ng pag-asa. Kagaya kanina, di ba, Lord, huwag niyo po munang putulin. Huwag po muna, pwede po ba? Hayaan niyo po muna, bigyan niyo po muna kami ng isa pang taon, ayusin po muna namin to. Pag hindi talaga umayos, sa kayo na lang tanggalin o sa kayo na lang putulin. Amen po ba? Kaya kapag alam natin may isa sa atin na may sakit ko, kahit yung katawan mo pag may sakit ka, di ba? Hindi ka makapag-work, hindi ka makapag-function ng maayos. Di ba? Pag masakit ang paa mo, may kamay na pwedeng tumulong dun sa paa mo. So kaya kapatid, kung ikaw yung paa, may sakit ka, may mga kamay dyan na pwedeng tumulong sa'yo para makarecover ka. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, it's time to function. Amen? Kailangan mo lang umayos ulit. Ang pray natin, Lord, gusto ko ulit mag-function sa pagkakatawag mo sa atin. I-reminisce mo, ano ba talaga yung purpose ko? Ano ba talaga yung pagkatawag ko? Sino ba talaga ako? Ano ba yung kaya kong gawin? Maniwala kayo, may mga kaya kayong gawin na hindi namin kayang gawin. Na para bang sa tingin nyo walang kwenta, pero hindi namin kaya. Di ba? Maaaring iba sa inyo, magaling mangnahi. Kami di kayo marunong manahi. Ano pa lang ng sinulit dun sa karayom. Ilang laway na Minsan nga ibang laway na pinagamit mo para mapasok lang. So, hindi namin kaya yon. Amen po ba? So, alamin mo kung ano yung function mo. At dahil doon, mapupulfill mo kung ano yung pagkatawag sa ng Panginoon. At di masasayang buhay mo. Amen? At ayaw natin dumating yung panahon na isusumpain tayo ng Panginoon dahil hindi tayo napag-function. Gusto natin, pag bumalik uli, yung lalaki na yun, kung sino man yun, amen? Pagbalik niya next year, ay nagbubunga ka na. Amen? Nawa, pag may bumalik dito, nagbubunga na tayo, no? Try ka natin gulatin si Pastor Glenn, no? Bilang 300 tayo dito sa Sunday. Kung magpa-function tayo. Hindi lang dahil trending manggulat, kundi ginagawa natin ng function natin. Amen po ba? Tayo natin tumayo. Palakpakan natin si Lord.